Okay, singit ko lang to dahil sobrang saya ko sa brand na to. Oh my gosh! Lagi kong nakikita and I thought it was parang an international brand before. Pero nalaman ko, Marikina brand pala siya. But before, parang nung college pa ako, nagagandahan naman ako sa mga shoes nila. But nung time na nagkapera na ako, nagka-work na ako, ganyan, parang hindi ko type yung mga designs. But lately, ang gaganda ng designs ng Otto shoes. Grabe. I think I got a total of 5 pairs already since nag-start yung 2024 kasi lahat na ng office shoes ko, sira na sila. And I always go to Landmark to buy my heels kasi mas maliliit yung sizes doon. And mas marami akong nakukuha doon na conservative looking, which I need for work. So, yung nakita ko to sa Otto, sabi ko, la, gusto ko to. Pero dahil nga maliit yung paa ko at ganito kasi yan eh. Depende sa brand, diba? Minsan pa iba-iba yung sizes mo. Kahit naman sa damit, ganun eh. So, ito, talagang binalikan ko to. Yun yung reason ba't ako umuwi dito sa Cavite. Kasi I need to get the other pairs nung ibang colors. They only have black and nude. And ito yung gusto ko talaga. Gosh! Saya. Sobrang saya ko lang talaga kanina. Nung finally nabili ko na. Kasi naubusan ako ng stock. So, I had to get it sa ibang branch. Pero pinaano ko lang. Ay, ano to? Pinadala ko lang dun sa branch na isa. And they were so nice. So, ayan siya. Ito muna yung unang pair. Oh my gosh! Ang ganda kasi it's the perfect size. Ayan o, perfect size. And kaya kong tumakbo, kaya kong maglakad dito ng buong araw. Before kasi, naalala ko yung nagtatrabaho ko yung mga first 2 years na pagtatrabaho. I don't know my style yet. I don't know what works for me. And dahil bata pa ako noon, talagang kabugerang ate mo, lahat ang tataas talaga ng heels ko. Grabe, dati wala pa akong kotse. So, nagko-commute lang ako. Nasa bus, nasa tricycle, nasa jeep, wala akong pake. Ang taas ng heels ko. But now, na nagkaedad na tayo, we know better. And this time around, mas gusto mo yung mas magtatagal sa'yo, mas magagamit mo, hindi yung tipong porket maganda lang yung design, bibilin mo. So, eto sila. Ay, eto siya. I also got this in nude. Tapos, ang gusto kasi dito, para siyang patent, yung leather niya, material niya. Ang ganda-ganda niya. It's so conservative looking. Tapos, yung pagka-pointy niya, saktong-sakto lang. Ayan siya. And then, yung height ng heel, saktong-sakto lang. And super comfy niya. Super comfy niya. The 20-year-old Rooch will not approve this design and this size because siguro normally yung mga ganyang katataas, dagdagan mo pa dito. Mataas talagang heels ko before and grabe akong magtiis sa sakit ng paa dati. Naalala ko nung pipila pa ako nun sa jeep pero deadma. Pipila ako nun sa jeep, tas ang haba ng pila ng jeep, so lilipat pa ako, mag-overpass pa ako, magbabas ako. Wearing ganong kataas na heels, but this, oh, look. Nagiging tita na talaga. I don't know if you guys can see. I love this. This one's from Otto. And then I also got another pair. Ito, meron pa ako dong isang pair na gusto. Kaya lang kasi sabi bukas pa daw sila magsa-stock. I also got this pair. Ang ganda-ganda niya. Gosh! Siyempre para siyang dupe nung Manolo Blahnik na laging sinusuot ng mga artista. But I can't afford that. So I'll just go for this one. And it's so cute. But I need to get 2 size bigger than my usual size. So, ayan siya. This one's a size 8. I don't usually get sa sizes ng mga ibang shoe brands. Pero for this, mule, parang etong slip-on shoes na to, dapat 2 size yung mas maano sa akin. Yung 7, masyado siyang parang hindi ko size. But this one, oh my gosh, ang ganda. They also have it in blue. Pero hindi ko na kinuha yung blue kasi feeling ko di ko siya masyadong makagamit. Itong na lang, pair na lang na to na nude. Ang ganda-ganda! Anyway, yun lang. So, let's eat dito sa eatery. Malapit sa akin. Yes. Super sarap.
my gosh, super sarap ng ito nila. Yan na yung bahay ko. Okay, we're here. Oh gosh, super sarap ng ng dinner ko. Grabe, naka 2.5 rice ako. Super sarap. And yung last time na nagkarinderya ako dyan sa may Cavite, papasok ng Cavitex. Alam nyo kasi, lagi ako nag-field work because of work, 'di ba? Kasi sa rural bank ako nagtatrabaho. So, most of the time, yung mga tapsihan, bulalohan, kambingan, ganyan yung lang ang kinakainan namin. Kasi mga far-flung areas yung mga sites namin. At gustong-gusto ko ng mga ganun. Alam nyo, nung nakakita ako ng kambingan dun sa exit ng Cavitex, pumunta agad ako. Grabe, laki nung bill ko. Kasi parang lahat in order ko. Kasi na-miss ko nga eh. Because ever since I started law school, parang hindi na ako nakakapag-field work. Tagal kong di nag-field work. Na-miss ko. Grabe, sumakit yung tiyan ko dun. Di ko nakain. Kasi nga, bakit ko pa siya iti-take out? Di masarap. So medyo parang natakot na ako kumain sa mga ganun ulit. Kasi sa probinsya, sobra po talagang sarap. Kahit yung mga barong-barong style na mga kainan sa labas, gustong-gusto ko yun kasi super sarap. So pumunta ako dito, malapit lang sa Cavite. Hindi ko alam, nagkamali ako kasi dapat lechon yung hinahanap ko. Kasi ang dami pong lechonan dito sa may Cavite. Doon pa pala yun sa pa-SM, sa may pa-Walter Mart. Akala ko sa labas lang. Eh di, pagpasok ko nung compound, yun nga pinakita ko, ay wait lang, parang hindi ata ito yung pupuntahan ko dapat. But anyway, di ako nagsisi. Kasi kahit di yun yung pinunta ko kasi, yung kare-kare lechon something nila pa, ay, ang sarap! Tapos ang ganda ng plating, tapos ang dami kong nakain. Maybe because I also did not eat my lunch today, kasi parang medyo ano nga to? Tawag dito. Alanganin yung alis ko kasi tinapos ko yung coding hours tapos sa window time ako nagbiyahe. Grabe, ang sarap nung kare-kare. Tapos kala ko hindi ko magustuhan yung bagoong kasi parang liquidy siya na sabi ko hindi ako sanay sa ganung bagoong, but ang sarap. Tapos yung beef steak tapa na may egg. Oh my God, ang sarap. Nung una kong kita, natatakot pa ako kasi sabi ko gabi na pero 24 hours na masarap. Super sarap doon sa kainan na yun. Along, ano lang siya, along Osorio, Barangay Osorio, Pa-13, yung daan. Super sarap. Anyway, yun na. Back to our routine. Morning vlog, and today we'll fix the stuff that I'll be bringing sa Manila. So, laki na tayo bags ko. These are all my pre-loved items. This one maybe a bit, this one. I also... Ay, sorry, madumi. I need to also ship this. These are all pre-loved. Pero ang gaganda pa. This one's Tom's, this one's H&M, tas hindi pa masyadong gamit. And then I also have this heels in the taas, diba? Ganda nito. Tama yung heels talaga. But anyway, what else? This bag as well. This bag, parang siyang Uniqlo. Super cute nito, but I'll be selling that. And then, our Ferragamo. This one's Ferragamo. I'll be selling that as well. Can't wait naman ubos silang lahat. No more clothes sa bahay. Yeah, I'll bring all those
Para ma-ship ko na siya later. So, yan. Let's go down. I have a meeting at 2 p.m. I need to be back. I need to drive fast. Kasi, doon naka-work from home ako today. And there's a lot of work naman talaga every Mondays. So, yeah. And the house is clean. Para before tayo umalis, malinis siya. Pero hindi ko pa nalinis yung mirror ko. Ang dumi-dumi pa. So, ito. I'll be selling that. I am selling that. Ito, mura ko lang binibenta. I'm selling this. Ito pa. At saka ito. Para luminis. Kaya ko siya binibenta. Anyway, sa baba tayo. Then here, malinis na rin. Tapos I'm trying to clear some of the items, food here. Ayan. Wala na yung mga food. Konti na lang yun nandito. Parang may tapa pa ata dito. Yeah, beef tapa na lang dyan. May mga ice cream pa here. Chocolates. Ano ba ito? Vanilla. Chocolates because I love chocolates. Sa other side naman, di ko pa nalilinis to masyado. Ginawa ko na kasi siyang pantry, kung ano-ano nalilagay ko dyan. Kanya-kanya na yan, no? Kasi kung may ma-food poison naman, ako din naman yun. So, pagbigyan nyo na yan. Yan, lahat ng need store. Anyway, yun lang. Doing a quick voiceover, pumunta lang ako sa National Bookstore sale dito sa my Robinson's Galleria, and I'm so happy with the book purchases that I got. Total of 3 books yung nakuha ko dito sa sale nila.